I think isa sa naging safe space ko din that time is nagkaroon ako ng study tweet. Days before the board exam, anong ginawa mo? Nag-aral ka pa ba o nag-chill ka na lang? From first day hanggang second day, ang pinaka-sure akong sagot ko talaga per module. And totoo talaga yun, ma'am. 15 to 20 points lang. Napasigaw din yung mom ko doon sa mismo. Nagsigawan kayo doon sa department store. Siguro So we have here Miss Maria Patricia Beatriz Santos. Naku, napakahaba ng pangalan mo. Trinay ko na pang i-memorize sa utak ko. Sino pa nagbigay ng pangalan mo? Ba't ganun kahaba? Yun agad. Ma'am, yung name ko po, yung mom ko. Okay. Tapos, kasi that time daw, yung Patricia nakuha niya kay Patricia Javier. Tapos, yung Beatriz, typical, parang tinest nila if ano yung babagay. And then, Maria, kasi yung lola ko po is a devotee. So, ayun. Parang medyo at least holy yung... Kamusta nung board exam? Yung pangalan mo, di ba ang haba? Nakakapagod siya. Nakakapagod. Isa yun sa... Struggle ba yun nung nag-aaral ka? Kung shading nakakapagod, mas napagod ako mag-shade sa general information sheet pala. May ano ba? Enough ba yung space ng general information sheet for your name? Luckily, ma'am, enough naman. So, hindi ako nag-struggle na at least hindi incomplete yung name. Name mo doon. At least sa may mga mahabang pangalan. Nagbigay sila ng space doon sa So, you graduated from? Central Escolar University. Pumasa ka? Kailan ka pumasa ng board exam? I took and passed yung board exam noong April, ma'am, 2024. So, that's last year. Last year? Last year. So, 1 year ka na ngayon na pharmacist. Ngayon, nung college ka sa CEU, ano yung pinaka struggle mo? Siguro, ma'am, by that time, nung college, yung struggle ko kasi is wala akong proper study habits din talaga. So, parang for me, hirap ako na i-maintain kung paano ko ipapasa yung mga subjects ko. But, ayun, siguro kasi talagang journey and process kasi talaga pagdating sa ganun, di ba, pag-studying. So, parang every year talagang you have a chance to be better. So, dun mo nakikilala yung self mo kung paano ka mas magpupursige, ganun. Tapos, siguro, isa sa challenges din nun is ako sa sarili ko, alam ko minsan na yung capacity ko sa learning ko minsan is hindi ganun kaswak ba pag sa mga lectures, ganyan. So, parang minsan, I know na I have to double my effort or minsan dapat triple pa and extra pa. Kasi hindi kayong parang nung hindi ako yung smarty. Oo, smarty. Average. Average minsan student. Kino-consider ko pa yung self ko as below average talaga. Kasi talagang minsan bagsakin pa talaga yung scores ko. Ganon. Talagang kapit. Ganon. Kailan ka, next year mo bumagsak ng college? Oo naman, ma'am. Yun yung bagsak ko pang yun is, yun yung painful na moment ko from college. Bakit? Anong nangyari? Kasi yung story na, ma'am, is I failed yung IPS2 namin. So, yun yung parang course exam ni CEU. So, in short, hindi po ako naka-march together with my batchmates. So, yung yung last day pa na nag-summer kami nung IPS2 namin na yun yung same day na nasa Manila Hotel yung batchmates namin. And gumagraduate sila doon. Tapos ikaw hindi ka nakasama doon. So, yun, painful part siya sa akin. Kasi dapat kasama mo yung kabatch mo. And then, dapat magbo-board exam kayo nung November. For November. So, na medyo na-delay ka? Opo. Oo, kaya April ka na, pagka 2024 na... Opo. Although kasi, ma'am, that time, nung pagkapasa din naman namin from our summer, pwede naman din po kami mag-take ng November. But ako kasi ma'am, parang I choose not to na lang muna. Kasi syempre yung failure na yon parang it consumed me Like talagang fully.
Naka-apekto siya. Sobra, ma'am. Naka-apekto So, siya parang sa for ano me, mo. pagod na pagod ako physically, emotionally, mentally. So, parang, parang sabi ko nun, talagang pinag-pray ko talaga na, Lord, if hindi man siya ngayon, sana pag ready na po ako. Yun, talagang all in na, all out na talaga. Kailan yung time na naisip mo na, hindi pwede to, babangon ako, kailangan ko na mag-board exam. Parang ready na ako mag-board exam. Siguro, ma'am, nung nakita kong pumasa rin yung mga batchmates ko. I mean, talagang, kasi parang, that time din na nakita kong gumraduate sila. Siyempre, may hurting na, dapat nandun ako dapat kasama ko sila, dapat sabay-sabay kami. Hindi naman mawawala lagi sa tao yun, di ba? Lalo kung ever since parang napat mo na yung way mo through your journey. So, talagang nung sabi ko, I will redeem myself. Dapat next board exam mag-take na ako and dapat mag-one take lang ako kasi hindi ko nakakayanin yung heartbreak. Another failure, no, diba? Pag nag-fail ako, hindi ko na siguro siya kakayanin talaga. Sa tingin mo, saan ka nagkulang nung una, yung failure mo na yun? Saan ka nagkulang doon? Sa tingin mo may pagkukulang ka? Or feeling ko meron naman talaga kasi nung 4th year din kasi ako, may extracurricular kasi nag-officer po ako, nagko-committee, gano'n. Tapos, siguro, downside lang nun is, nakulangan ako ng time management ko. So, parang hindi ko super na-polish din kung dapat yung study time ko, ganito dapat. Tapos, mas nag-ano ka dun sa extracurricular? Parang mas nabigay ko yung some of my time din with the extracurricular. But, wala naman ako regret po doon. Kasi, marami kang na-meet din. And ever since talaga yung leadership, talagang I think it's nandun siya sa akin. So parang for me, hindi ko siya isisisi na dahil doon kung bakit nag-feel ako. Kasi happy ka naman dun happy eh. Ako. Happy ka dun. So, eto na. Nung nagre-review ka na for the board exam, di ba sabi mo nga hindi ka nakadevelop ng study habits ng college? So, syempre, iba na yung level ng pag-aaral pag board exam. Kasi 'di ba, parang yun na yun eh, yung board exam, minsan parang may feeling kasi ako ganun dati na parang isa lang. Parang pag nag-fail ako dito, parang hindi ko kaya, parang sayang lahat. So, may binago ka ba? Meron sa sarili mo nung nagsa-start ka mag-review for the board exam? Especially yung sa focus ko. Kasi mabilis akong, mabilis ma-cut yung attention ko sa mga bagay-bagay. Short span yung attention ko. Talagang, limbawa, 5 minutes nagbabasa, tapos magsa-cellphone. So, kinut down ko yun. Talagang yung mga techniques Pomodoro, ganun. Talagang sinunod ko siya. Nag-deactivate ka ba? Hindi ako nag-deactivate. Okay. Actually, ma'am, I think isa sa naging safe space ko din that time is nagkaroon ako ng study tweet. Kung alam ng iba yung Twitter. Alam kasi, niya, kilala niyo na ha? Yan, yung mga study tweet kasi ma'am, nakakatawa doon. Kasi hindi ko siya ginawa na parang nakikita mo yung, halimbawa nakikita mo yung mga tweets ng iba na parang matataas din yung scores nila or something na edge sila sa'yo. Pero ako, ginawa ko yun parang comfort zone. Especially nung time din namin. Parang feeling ko, may safe space kami sa isa't isa kasi doon nagsisharean kami ng mga mnemonics, yung mga tips, ganyan. So parang, parang for me, naka-help yung mga pag-share ko rin kasi nare-recall ko yung mga na-aaral ko, yung mga terms, ganun. Kaya, ayun po. Naging community actually yung yung I would say na community yun talaga, siya. Parang doon nag-boom yung parang study tweet. So, may mga naging friends ka doon na until now friends mo pa rin. Opo. So, nag-message kayo. And ma'am, gladly, lahat po ng mga close friends ko din is lahat kami RPH. Sabay-sabay. Sabay-sabay kayo. Yung mga nagsa-study tweet, sabay din kayo nag-oath-taking. Doon kayo nagkita-kita. Doon kami nagkita-kita, ma'am. Kasi iba-iba yung places. May mga taga-Ilocos, gano'n. Kasi yung study tweet, medyo anonymous yun eh. Iba yung pangalan mo doon, di ba? Tapos nung nakita niyo na, ay, ikaw pala si ano. Oo, may iba kayong anong pangalan mo sa study tweet? Yung sa akin, ma'am, yung username ko is
parang future mo, ang judgemon. Future mo. Future mo. Ayan na. Pero yung RPH, tas yung sa future mo, yan, literal. Hanggang ngayon ba ginagamit mo pa rin yung study tip? Apo. Ginagamit ko pa rin siya. Kasi, parang continuously din, may, parang, simula nung pumasa ako, ma'am, talagang ginawa ko siya as a platform to help future pharmacists din po. Kasi may mga nag-chat, ganyan, parang, minsan nag-open up, gano'n. Tapos, nangihingi ng mga tips. So, ayun, talagang, kaya ginagamit ko pa din po siya until now. So, anong pinaka nahirapan ka na module nung nagre-review ka for the board exam? Ang pinaka-hardest module? Nakakatawa man, pero ma'am, feeling ko talaga halos lahat. Lahat? M2 and M4, yun talaga, ma'am. Kasi, nung IPS ko, ma'am, talagang sa lahat ng scores ko, yun talaga yung failed talaga kung failed. So, ayun. Module 2, Module 4. Sa mga classifications, hirap na hirap akong kabisaduhin siya that time. So, kahit ng boards, nahirapan talaga ako i-recall yung lahat na hindi mo siya makakabisado ng isang upuan eh. So, kailangan mong pursigihin yung sarili mo. Minsan, nagbo-wall notes ka pa para talagang pagising mo sa umaga, naka-flash na, oo. Ayan yung mga classification, ganon. So, ito naman, sa, yung study habits mo nung board exam. Anong oras ka nagigising? Ako, ma'am, hindi ako yung typical na morning person. Night owl kasi ako, ma'am. So, mas nakakapag-focus ako ng gabi. So, yung gising ko, ma'am, usually 1 p.m. 1 p.m. Hapon na. Opo. Kasi yung sleep ko, ma'am, it's either 5 or 9 a.m. Ganun yung tagal ko. Okay. So, yung study ko kasi, ma'am, nagsastart ako around 9 p.m. Tapos, paumaga na siya. Paumaga na. Hindi mahirap? Yan. Siguro naman kasi nakasanayan ko. Nakasanayan. Paano nung board exam? Umaga yung board exam. Ano ginawa mo? Ayun, ma'am, kasi nga, yung tip din kay Meta na matulog ng maaga. So, yung ginawa ko, ma'am, since, I need to adjust yung body clock ko. So, parang, 2 weeks before boards, pinractice ko siya. Opo. Nakatulong? Nakatulong naman, ma'am. Buti nakatulong at nakapag-adjust din yung body ko after that. So, at least at 2 weeks, pwede pala, no? Pwede mong baguhin yung cycle ng mo. Kasi totoo yun, morning yung board exam, di ba? Tapos ikaw morning, tulog ka pa. Morning tulog pa. So, buti na lang na bago mo. Nagbasa ka ba ng maraming questions before mag-board exam? Opo, ma'am. Actually, yun yung ma'am, kasi yung time namin with Meta, yun po yung unang release ng first edition ng Pharmacy Essentials. Okay, oo. So, yung bandang last draw na namin, I think that's 3 to 2 weeks before boards. Puro yun na yung mga binabasa ko. Tapos yung final coaching, assessments ng tubes. So, dun, ma'am, talagang yun na yung finokusan ko na basahin po. So, here comes the board exam. Yes. Days before the board exam, anong ginawa mo? Nag-aral ka pa ba? O nag-chill ka na lang? Nag-oral pa rin ako. Ay, nag-aral ka pa rin. Nag-cram ako. Cramming din. Kasi parang... Effective pala yun. Medyo effective pala yun. Pero kasi yun, kasi parang minsan nagigilty ako pag pero I don't advise na ma-feel talaga yun. Normal lang na hindi ka makapag-aral. Pero ako kasi sa sarili ko, feeling ko, ma'am, Capricorn energy. Capricorn energy. Capricorn energy yun na parang pag hindi mo nagawa yung isang bagay kasi, parang may guilt, ka talaga. Nagigilty ka? Opo. So, talagang, parang days noon, nag-aaral pa rin ako. Hinahabol ko yung mga modules or questions dun sa essentials, ganyan. So may feeling ka ba na, next na lang ulit? Ayoko na muna mag-take ngayon, April. Mag-no-show na lang ako. May pumasok ba sa isip mo nun? May pumasok yun sa isip ko, ma'am. Lalo nung after nung mock boards to namin. Kasi... Kamusta yung score mo dun? Bagsak ako dun mo. Anong score mo? Parang yung, ma'am, parang nasa 60% or 50%. Actually, hindi yun. Hindi bagsak yun. Pag, Kaya, sigurado na yun papasa. Pag mga ganun yung score mo. Pero kasi 75 yung sabi. Opo. Tapos makikita mo din doon sa na failed. So, parang for me, parang,
Parang, kasi Hindi ka pa syempre, ready. ma'am, Parang mock course ganun. 2 yun, so ilang weeks na lang yun from, di ba, or days from boards. So parang ako, inaano ko na yung self ko na, parang, saan napunta yung mga Inaral ginugol ko. ko, ganun mo. Bakit ganun pa din yung scores ko? Oo. Kaya parang nagkaroon ako ng, wag na lang kaya. Ganun. So may konting May konting pa rin ako dun. Pero ano yung sa'yo na, hindi, magpapatuloy ako. Kailangan ngayon na talaga mag-exam ako. Binalikan ko, ma'am, yung pinaka, parang purpose ko talaga kung bakit gusto ko So, i-redeem. Gusto ko i-redeem yung sarili ko. Sarili mo na isang take lang talaga. Isang tapos take, sa April. April talaga, ma'am. Kasi ma'am meron akong parang ginawa din, ma'am, na parang manifestation din. Mm-hmm. So, parang that time, ang nilagay ko nun, RPH by November 2023. Tapos, so parang, hindi nga siya nangyari. So, pinalitan ko siya kaagad. Mm-hmm. So, nasa wall ko lang yun, ma'am. Nasa wall ko lang siya. So, that time, parang, pag napapatingin talaga ako dun, parang yun din yung extra boost ko na, parang, you're bigger than your fear And God is bigger than your fear. So, ituloy mo na. Wala namang mawawala sa'yo Kasi, for me, ginawa ko din naman yung best ko. So, first day of board exam, after ng first day, anong nararamdaman mo? Actually, ma'am, nung first day, naglaylo ako sa SOCMED. So, hindi ako nagbabasa. Hindi ka yung Twitter, hindi mo din Kasi alam ko na baka ma-pressure din ako sa makikita ko mga tweets ng mga kasama ko. Parang that time, dun ako nakafeel na baka ma-pressure ako. Nung nag-review kami, wala Pero nung mismong sa day ng exam, parang medyo doon. Kasi parang for us din nung April, parang ang dami talagang wala na question. So parang medyo nakakapanglumo. Nakakapanghina after. after. So, nung gabi, nung first day of your board exam, nag-aral ka pa? Nag-scan na lang ako. Scan na lang? Scan na lang talaga. Kasi sabi ko, need ko ng energy for tomorrow. So, wag ko nang kawawain yung sarili ko. Nakatulog ka ba? Yung night before the board exam? Late din ako nakatulog. Pero not so late naman. Pero like, parang, alam mo, mami, yung katawan mo kasi parang, ina-observe niya din na parang, bukas na. Hindi ko alam kung sense of excitement o kaba rin yun. Pero, siguro may part doon na parang sense of excitement na tapos na. Matatapos na. Kasi ako, hirap ako matulog nung mag-board exam. Kaya inagahan ko talaga yung tulog ko. Dapat mga 7 nakahiga na ako. Tapos ang tagal kong... Actually, mama ko din. Diba? 8 p.m. ata, nakahiga na ako. Pero, hindi pa din ako, yung parang ma'am, hindi pa din siya inaantok, gano'n. Oo, kasi parang na-anxious ka, ano kayang mangyayari bukas, di ba? So, ito na, nag-second day of board exam na. Nung after ba ng module 6, paglabas mo ng testing site, naisip mo ba na, ay, papasa talaga ako? Or medyo alanganin yung na-feel mo? May feeling ako, ma'am, na alanganin. Kasi from first day hanggang second day, ang pinaka-sure akong sagot ko talaga per module. And totoo talaga yun, ma'am. 15 to 20 points lang. Ay, talaga? Yun lang talaga. So, binilang mo kung ano yung sure mo? Kung ano yung sure ko. Pero talagang after that day to talaga kasi, like paglabas ko nung exam room, talagang iniwan ko dun yung doubts ko. Tapos nagpunta po ako ng church. So, yung una mong pinuntahan? Church talaga. Church. Nag-pray talaga. Nag-pray ka. Pinag-pray ko na lang po. Kasi wala ka ng control dun Tapos na. Opo. So, pag si God na bahala sa'yo. Tama, ma'am. Ilang days ka naghintay? 5 days. 5 days? Parang 5 days. 5 days. Nung lumabas yung result. Funny yung ma'am, ano yung story mo doon? Yung story ko sa waiting kasi parang Friday ata yun. Monday po kasi ata lumabas yung results namin, if tamay naalala ko. Friday ata, may mga nababasa na ako na parang possible, or Thursday pala yun, ma'am. Tapos parang Friday daw ilalabas. Kasi parang nasa 90% something daw. Tapos, that time, nagpapanik na ako, ganyan. Pero, parang dinedma ko na lang din. Tapos kinabukasan, pinag-pray ko na lang. And then, yung mismong
Parang after nun, ma'am, kasi, nung panic moment ko na yun, parang dinedma ko na yung waiting game. Talagang parang inantay ko. And then, nung pinaka-day na lumabas po yung exam, nawala sa isip ko na yun yung day na lalabas yung result. So, nasa labas ako with my family, nasa mall. Particularly nasa mall. Tapos, nag-iikot kami ng family ko. Tapos parang ginujoke ko pa yung magulang ko na parang libre niya ako ng ganito kasi parang reward lang ba, ma'am? Natapos na yung board ko. Tapos nag-iikot kami. Nakapatay yung data ko kasi nga, ma'am, parang sabi ko, ayoko nang bother, nakapatay. Tapos pagbukas ko nun, may mga nagko-call and message na, RPH ka na, pharmacist ka na, ganyan. Puro ganun. Tapos parang may hawak po ata akong item. Tapos parang nabitawan ko talaga siya. Tapos ang lakas ng boss ko, Mama! Tapos nanginginig pa ako, ma'am. Dala-dala ko. Mama talaga na lang. Mama talaga. Hinanap ko yung mama ko sa department store. Tapos, pagkasabi ko sa nanay ko, nagpapanik din siya kasi ano daw nangyari sa akin. Tapos sabi ko, RPH na ako. Tapos napasigaw din yung mom ko doon sa mismo. Nagsigawan kayo doon sa department store. Siguro pinagtitinginan na kayo. Pinagtitinginan kami, ma'am. Tapos yung dad ko parang sabi, ano ba nangyayari sa inyo? Tapos, nung sinabi nga namin ganun. Tapos parang na-stop ko na lang din yung... Akala ko sumigaw din yung daddy. Na-stop ko talaga siya, ma'am. Ganun. Okay. So parang for me, nakakatawa mo. Nakakatawa yung ano nyo. Hindi ko naaalala na day na pala ng release ng results. So, sa iba mo pa na balitaan. Kaya wala naman siya dun thrill din. Kasi hindi ka na nakapag-video. Tsaka hindi ko na din, ma'am, na-scroll yung pinaka-results. Kasi yung friend ko, pagka-open ko pala din nung messenger, ma'am, yung sa chat ng friend ko, may screenshot pa nung pangalan mo. So, hindi mo na talaga chinek dun sa... Wala nang thrill yung pag-scroll ko, ma'am. So, kakaiba yung ano mo pala, nung nalaman mo yung... Walang dramatic, Oo nga. May sigawan pa sa department store. Okay, so, ayun na nga, RPH ka na. Ngayon, ano yung maa-advise mo sa mga kakapasa lang? Kasi kakapasa lang ngayon ng April same. Yes. April 2024 ka, sila April 2025. So, marami ngayong kakapasa pa lang. Ano yung maa-advise mo? Trabaho na ba sila kaagad? O pahinga muna? Ganun. Ako kasi, ma'am, sabi ko rin sa kanila, parang for me, parang nasa sayo rin yun kung gusto mo na mag-work. And, syempre, iba-iba kasi tayo ng situations. So, syempre, yung iba dyan, gusto nang pumasa for them to work kasi mga breadwinners sila or they want to help. But, ako, ma'am, kasi parang yung process mo, yung journey mo para ma-reach mo yung title na yun, sobrang draining nun. Especially yung mga situations or like yung mga nangyari ng katulad sa akin. So, ako, ma'am, advice ko, mag-rest muna din sila. Kung meron silang privilege na mag-rest. Mag-rest ka muna. And then, opportunities, kung meron man dumating, ma'am, go. Grab nila. Grab lang din talaga. Kasi, wala naman din mawawala sa'yo pag Kasi ako pat nung time ko, sabi ko sa mama ko, sinabihin ko talaga siya, pag pumasa ako, 1 year akong magpapahinga. Pinagalitan ako. Plan ko rin, mag-rest. But, opportunity kasi yung dumating, ma'am. So, very thankful sa opportunity po talaga pag yun yung dumating Talaga. Ba't parang kinikilig ka sa opportunity? Kasi ayun, kasi si Meta yun. Ayun. So, when they called and asked if gusto kong mag-work sa Meta, ginrab ko yung opportunity. Kasi, for me, I'm very thankful with Meta po talaga. Like, yung process and journey ko nang nagre-review ako. So, ako, ma'am, gusto kong maka-help in my own way din. And working with a great team, syempre, ma'am, talagang gusto ko yun. Masaya ka naman sa, sa work mo na nakita mo yung mga estudyante, gano'n. Opo, ma'am. Kasi, siguro, ma'am, yun yung leadership spirit ko din. Yun yung nakatulong, actually, extracurricular. Sobra, ma'am. Yun yung nakatulong. Like, yung pakikipaghalubilo mo sa tao,
pag-provide mo ng service sa kanila, Mm-mm. yung pagbibigay mo ng mga advices and everything. Mm-mm. So, sobrang naka-help din talaga. Kaya pala sabi mo, wala kang pinagsisisihan Wala, ma'am. nung nag-extracurricular ka. Kasi sabi nga namin, ma'am, that time din, it's always on our humble service. Mm-mm. So, talagang all out tayo magbigay ng service. Ay, kita ko nga sa mga estudyante, binibigyan mo pa ng lapis. Opo. Ayun, ma'am, kasi... Napaka-sweet. Ano ko yun, ma'am, parang yun yung isa kong devotion nung nagre-review po ako na parang like kong pinagpipray, please Lord, ipasa niyo po ako and then I will do everything to give back po talaga. So ngayon, ang mga RPH dito na naka-enroll sa atin, sila na yung tinutulungan mo ngayon. Opo. And nakakatuwa yun, ma'am, kasi minsan may mga nag-chat din na parang, Ma'am Pat, I was inspired by you po and in my own little way, ganyan po. May iba man parang may printing services tapos nag-render siya ng parang discount kung gusto magpa-print ng handouts, mga ganyan. Ito to ba? Parang yun daw yung way of niya, giving back. Yung mga ganun. So nakakatuwa makabasa ng mga ganung messages. Nakakataba ng puso, Alam mo yun yung work mo, tapos may nakikita kang may natatouch ka ng mga buhay. Di ba? Sobra. Tapos may nai-inspire sa'yo. Yun talaga, no? So, para sa'yo, mako-consider mo na ba yung self mo na sumakses ka na sa buhay? Oh, ma'am. Kasi, syempre, yung pharma journey natin lahat, ever since nag-start tayo from college, kasi yun yung, dream na natin, kumbaga So, you getting that title, success na ka na talaga. Totoo yan. Di ba, ma'am? Parang, maraming bagay na nangyari, but ikaw sumakses ka with one take and everything. Ko-consider ko ma'am talagang success na. At saka, may work ka. Yes. Tsaka, naka-inspire ka ng mga estudyante. And of course, keep on inspiring other students. So, dream mo talaga yung pharma before. Ba't ka pala nag-pharma? Hindi, ma'am, actually. Pero yun, ma'am, kasi yung cousin ko po kasi is pharmacist din. So, parang, yung mom ko sabi, what if gayahin mo na lang yung ate mo, ganyan. Tapos, ayun, mom, talagang sabi ko, sige, parang mukha namang masaya yung pharma. Kasi masaya nga ba? Sabi rin nun wala daw math Isa ka din sa nabudol, na walang math. Pero with the journey and process, ma'am, dun ko na feel na parang, I fell in love with pharma din naman. Na in love ka talaga sa pharma. Actually, may time talaga, no, sa college, na ako talaga, parang, in love sa pharma. Parang sobrang proud ko na, pharma yung, pharma student ako. May ganun akong, doon. So, na-feel mo din pala yun. Yes, ma'am. Na-in love ka talaga sa pharma. Ayan. So, before ka pumasa ng board exam, yung wala pa yung, hindi ka pa tinawagan ng Meta, may dream job ka ba? Like community, hospital? Actually, ma'am, wala. Nakakatawa pa yun, ma'am, kasi parang nagpa-poll pa ako sa IG kung ano yung tingin nilang bagay sa okay. Pero, sila mag-decide for you. For me kasi, ma'am, kasi parang, syempre, panganay. So, for me, yung sa isip ko, ma'am, need ko magtrabaho din. So, I could help my parents. Tapos, ayun. Pero kasi, ma'am, before din po ako mag-review, nag-work din ako sa manufacturing. So, ayun. So, parang, that time, medyo naisip ko na baka mag-manufacturing din ako, ganyan. Tapos, naisip ko din mag-community kasi nga parang for me, maano naman po ako sa tao. So, parang at least patient-centered din yung way ng work. Tapos, mamaya iba pala. Sa Meta ka din pala. Meta pa din pala yung bagsak mo. Meta kid forever. Oo, Meta kid. Baka tatanda ka nang sa Meta. So, Pat, may mga nagre-review na ngayon na mag-board exam sa November 2025. Anong advice mo? Anong message mo sa kanila? Okay. Siguro lagi kong ina-advise po sa mga nagre-review is i-enjoy ninyo yung process, yung journey ninyo while reviewing. Kasi gumraduate ka or natapos mo yung degree, that's already a success. So,
yung review journey ninyo to reach the title, kakayanin ninyo yon. Of course, hindi siya madali. May mga hardships, may mga struggles, but lagi namang kasama sa life yon. Diba? Sabi nga nila, laging, meron mang iba to sa'yo, pero nandyan pa rin si Lord para i-pick up ka, para tulungan ka. Kumbaga, hindi niya ibibigay sa'yo yon kung hindi niya alam na kakayanin. So, go lang ng go, you do you. At alam kong makukuha mo yung RPH title na yan. Thank you so much for your for your story. Very Thank you. inspiring kasi kahit may mga delays ka, pero nung nag-take ka ng board exam, 1 take lang. At talagang naging RPH na kaagad. At ngayon, nakaka-inspire ka pa sa mga students na mag-take din ng board exam. Ayan. So, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you you talaga. so much. Thank you po, sa, Metamorph. thank you for your time. Thank you, ma'am.